Magandang umaga mga bata! At ngayon, mapapakinggan natin ang panibagong kwento na pinamagatang si Pepe at ang bato ni Lola Pasing. Nasa ikatlong baitang na si Pepe noong lumipat sila ng lola niya sa probinsya ng Habahan. Ito'y pagkatapos kuwanin ng may-ari ang lupa kung saan dati silang nakatira ng kanyang lola. Ulila na sa ama at ina si Pepe. Bata pa lamang siya noong namatay ang kanyang ina, na sinundan naman ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagkalipas ng isang taon, kaya't laking lola talaga ang batang ito. Subalit hindi maikakaila na sabik sa pagmamahal ng ibang tao si Pepe. Tanging si Lola Pasing lang kasi ang nagpapakita sa kanya ng pagmamahal. Natatakot si Pepe na lumabas ng bahay sapagkat kinukutya lagi siya ng mga bata dahil sa kanyang itsura at dahil na rin sa malaking nunal niya sa ilong. Pepe! Pangit! Labas ka dyan! Laro kayo ng mga kalabaw! Sigaw ni Fredo, isa sa mga pangunahing nangungutya sa apo ni Lola Pasing. Huwag na lumabas! Patuhin mo sila muna dito! Payo ni Lola Pasing kay Pepe. Nagulat si Pepe sa sinabi ni Lola Pasing. Tinanong niya ulit ito kung pwede lang nabatuhin sina Fredo at ang mga kaibigan nito. Pwede mo silang batuhin. Basta, pandesal lang ang iyong ibabato. Maliwanag? Duktong na nakangiti na sabi ni Lola Pasing. Sinunod ni Pepe ang payo ng lola. Kinuha niya ang 3 pirasong pandesal sa mesa at ibinato kina Fredo at sa mga kaibigan nito. Aray! Ba't mo kami pandesal pala. Kala ko ba to eh. Sabi ko na ba, Pepe, hindi ka lang pangit, duwag ka pa. Sigaw ni Fredo habang kinakain ang pandesal. Araw-araw, bumabalik si Fredo at ang mga kaibigan nito sa bahay ni Pepe at Lola Pasing. Araw-araw din silang binabato ng pandesal na siyang nagiging agahan nila. Lolo, bakit ganun pa rin sila? Ayaw nila talagang tumigil. Sila Fredo. Yung mga kaibigan niya, ayaw niya tumigil talaga sa pangungutya sa akin. Sabi ni Pepe sa lola niya. Huwag kang mag-alala, apo. Matatauhan rin yung mga yon. Basta, mangako ka sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka mananakit ng kapwa. Maliwanag ba, apo? Paalala ni Lola Pasing sa apo niya. Isang araw, habang sumisigaw ang grupo ni Fredo sa labas ng bahay ni Pepe, nakita ng grupo ang isang kabataan na binabato sila ng pandesal. Ang grupo na iyon ay siya ring kinakatakutan ng grupo ni Fredo. Hoy Fredo!
Ang sama nyo talaga. Kayo na nga itong binibigyan ng pagkain, inaaway nyo pa siya. Ay nako naman, Fredo. Kung ganyan rin lang kayo, kung ganyan ang gagawin ng tao sa inyo, nakakaawa yung taong yun. Kung ako sa inyo, huwag na kayong pumunta dito. Gagalit na sabi ni Kulas kay Fredo. Nakaramdam ng takot at hiya si Fredo at ang mga kaibigan niya, lalo na nang naalala niya ang mga panahon na ipinagtanggol siya ni Kulas sa ibang tao. Patawad, Kulas. Sorry talaga. Simula ngayon, hindi na namin aawayin si Pepe, sabi ni Fredo. Isang araw, nagulat na lang si Pepe na lumipas ang umaga na walang sumisigaw at nangungutya sa kanya sa labas ng bahay nila. Sa di inaasahan, kumatok sa pintuan nila ang isang bata. Noong binuksan niya ito, si Fredo pala at ang mga kaibigan nito. Patawad, Pepe, sa mga kasalanan namin sa'yo. Ngayon, kami naman ang bumili ng pandesal para sa iyo at sa lola mo. Tanggapin mo sana ito, Pepe, sabi ni Fredo. Nagulat si Pepe sa ginawa ni Fredo at ng mga kaibigan niya. Ngunit masayang masaya siya. Tinanggap niya ito at niyaya niya sila, Fredo at ang mga kaibigan nito na pumasok ng bahay at kumain. Iba talaga ang bato ni Lola. Napaisip ang mga bata sa winika ni Pepe. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang si Pepe at ang bato ni Nanay o ni Lola Pasig.